Natin. Kasi noon naman kasi, Ted, binigyan ako ng assurance yung Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanulo niya sa ICC. Yan, sabi niya sa akin, 2 beses na huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin. Hindi na tayo membro ng ICC. Hindi kayo magagalo ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na is papayagan ko ng ICC makialam dito sa atin, after President Duterte, after you, sinong next? Baka kami na naman ang pakialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So ganun katapang yung aking stance noon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with the ICC. Ngayon, bumaligtad, ipinagkanulo na yung Pangulong Duterte sa kanila. So, alam nga naman, magtapang-tapangan pa rin ako na hamunin ko si President BBM na, sige, isurrender niyo ako doon. Magkakakuan tayo dito. Mali yun. Mali yun. Opo, sige. Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo. Opo, Tao lang opo. tayo. Sorry po. Tao lang. Ika nga po, lahat naman po tayo ay naharap sa iba't ibang uri po ng pagsubok personal. Pero doon po sa pananaw ng iba na matapang nga po kayo, nung una po sa war on drugs, binalikan din po namin yung inyong mga statement at that time, na naging bahagi na rin ngayon ng ICC investigation and ngayon po sa prosecution. Yung pong nangyari sa inyo sa hagdanan, naunawaan namin, sabi nga po rin, for your life yan, di ba? Hindi ko naman tanga na magpapahuli sa kanila, magpapabitbit. Pero doon po sa iba, meron pong mga nakakaunawa sa inyo, meron pong naaawa sa inyo, pero meron pong mga ibang kaisipan din na nagsasabi na yung pong ganong eksena, halos madapa na po kayo, ay isa pong eksena na tila nakapagpapababa sa dignidad ng isang sitting senator and former chief PNP. Ano pong inyong take doon? Yun yung pinupoint ko. Diba? Ang pangit. Ang pangit eh. Isipin mo, naging polis ka, naging PNP chief ka pa, naging senador ka pa, kalbo ka pa, laki pa ng katawan mo. Diba? O, ang pangit tignan, Senador Bato, kasi lalo na ganyan ang si Senador Bato de la Rosa, nakaganyan pa naman niya ng tindig, tapos nakalabas yung dibdib. Parang laging stomach in, tapos laging naka-snappy, nakaganyan lang. Tapos ganun yung nakita sa video. Pangit nga, maniwala ka, Senador Bato. Pati nga yung mga pulis, mga kamista mo, nakatawa sa'yo eh. Ano ba yan? Yun yung pinupoint ko, yung sinabi ni Ted. Tuloy natin. Mababa talaga ang dignidad mo doon dahil tumakbo ka eh. Pero mas mababa ang dignidad mo kung ito ay tanga na nagkakahulog. Sabi, walang kwalito, hindi ginagamit ang utak nito. Kasi naman, Ted, yung mga nagkikita, before that, I would like to tell those bashers na you are entitled to your own opinion. You are entitled to your own opinion. Pero pag kayo ang inalagay sa aking pinasadlakan ngayon, I don't think hindi nyo gagawin yung ginawa ko. I am sure of that. Hindi kasi kayo ang andito sa sitwasyon na ito. Pero pag kayo, ganun din naman siguro gagawin ninyo. Hindi 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 lahat ng hinuhuli ganyan Laila de Lima hindi tumakbo. Si dating Senador Antonio Trillanes naaresto, hindi tumakbo. Yang kausap mo, alam mo ba, hindi rin tumakbo yan, si Kated Pilot. Hindi rin tumakbo yan. Kung naaalala nyo, di ba dati? Naaalala nyo yung tungkol sa misis niya, pinagbintangan siya. Pinarepentes pa nga siya eh. Ewan ko kung alam niyo yun. Matagal na yun, hindi ko na ungkatin. Hindi rin naman tumakbo yan. Duwag ka lang talaga. Ang dami mo pala siya. Try natin. Yung opinion dyan, yung respeto ko yung opinion ninyo. Pero
ang alam ko, yung mga tao na nagbaba sa nangyari, ay yan yung mga tao na gustong mahuli talaga ako. Pero mas marami dyan ang nagsasabi na, Sir, huwag kang magpapahuli dyan sa mga dayuhan na yan. Huwag kang magpasakop sa mga dayuhan sa ICC na yan. Mas marami ang tao na nagsasabi sa akin na huwag kang magpahuli, Sir. Opo. Pero Senator, meron din po mga naghahambing sa inyo no, po ng dating Pangulong Duterte. At the time na siya po naharap doon po sa sitwasyon from the tarmac all the way sa Villamor, no? Meron pong mga nag-oobserba sa kaibahan noong Rodrigo Duterte, yung kanyang pagiging composed, ano po, and then kahit na po nga nagkaroon ng commotion, although we respect yung kanyang edad, ano po, pero yung kanyang composure, doon sa pagkakataon na yon na wala tayong napanood na anuman pong, alam niyo yon, yung pagpigil o anuman, kumbaga, yung pagiging supposed to be po, parang statesman, ano? Na naharap sa ganung pagsubok. Pero kayo, yung nga, takbo, run for your life. Paano po natin yon dapat din pong isipin, yung pagkukumpara sa inyo sa decorum po ng dating presidente at kayo nga po na kumari pa sa takbo. Again. Iba naman si President Duterte. Wala siyang katulad. I can never be a President Duterte. I can just remain as Senator Bato. I am just an ordinary person. Si Pangulong Duterte, ibang klaseng nilalang po yun. And he chose to be arrested. Gusto niyang suluhin yung problema. Hindi na niya kami idamay. Gusto niya siya lang ang mananagot sa lahat-lahat na yan. That's the commander na hinahanap natin. Ako naman, ordinaryong tao lang ako. Hindi man ako, kahit sabihin mo, speech man ka dyan. Putik, parang isinisi na lahat kay... Parang sinisi na lahat kay Digo. Hindi mo naman ako pwede i-kumpara kay Mr. President Duterte. Simpleng tao lang ako siya. Talagang Diyos niya nagpahuli. Aakuin niya na lahat. Naloko na! Nako po, mga kababayan. Mukhang... Ano masasabi niyo rito, Sarah? Pulong, baste, wala kayong ginagawang pahayag about dito kay Bato, ha? Meron pa nga, ayon, ha? Ayon, ha? Ayon sa ating nasagap, ha? Na balita, ha? Chismis ito, di ko sinasabing totoo, ha? Pero itong kumakalat niya sa social media, ha? Ito raw si Pulong Duterte, nasa isang GC, may pinagagalitang 3 senador. Lumalabas, bakit daw hinayaang makawala si Bato, hindi raw pinaaresto. Ang usapan daw, sasamahan niya si Tatay Digong doon pag lumabas yung waran. Ano? Yun ang sabi, ha? Tuloy natin. Anong statesman dyan na hulihin ka, tumakbo ka lang. Praktikal lang ako, Ted. Praktikal lang talaga ako. Wala po akong balak na maging Pangulong Duterte. Pangulong Duterte ay iba talaga yun. At prepared na prepared siya. Kaya nga siya, in-advisean. Tinawagan ko pa na doon sa Hong Kong na, Sir, may naka-ready na dito na uhulihin kayo. Lahat ng airport, ready na hulihin kayo. Sinabihan ko yung magkasama niya, paabot si Pangulong Duterte na huwag na kayong umuwi. Pero insisting talaga siyang umuwi. Gusto niya magpahuli. Yun ang kanyang plano talaga. Gusto magpahuli. Ako naman. Ang Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun talagang gusto magpahuli ni Digong. Hindi totoo yun. Ang iniisip nila, wala talagang waran. Yun ang iniisip nila. Kahit may mga pulis sa airport, walang waran. Kasi nga, wala rin naman red notice. Isipin mo, si Digong kusang sumama, umabot nga ng 13 hours ang negosasyon para sumama siya. At may video doon na kung saan kausap niya si General Torre, tinatakot niya pa nga si General Torre na ako aarestuhin niyo. Pag inaresto niyo ako, pag si Sara naging presidente, saan kayo pupulutin? Naalala niyo yun? Press 3. So, hindi kusang sumama si Digong dahil umabot ng 13 hours, wala na lang siyang nagawa.
Tuloy natin. Ano ko talaga, hindi rin magpapahuli. Mhm. Dahil, Opo, hindi ko pero talaga recognize. opo. Pero yun nga po, no, ika nga po ninyo, hindi na baling ano, di ba? Hindi na baling mawalan ako ng dignidad. Hindi naman ako tanga. Opo. Yun. Following that logic, tanga ba si Presidente Duterte na magpahuli ng gano'n na lang? Hindi. Ba to? Ay, sabi ni Bato, ay, tanga ba ako? Basta ako magpapahuli? Ay, alam kong uhuli na ako. Magpapahuli ako. Ay, sabi, tanga ka, si Digong. Alam mo uhuli ka, umuwi ka pa. Tanga ka. Wala na talaga ba ito, De La Rosa? Ha? Sabi ko nga, ready na siya na Oh, magpapahuli. natawa rin si Bato eh. Oh. Natawa rin siya sa sarili niya eh. Nagsalita lang konti para medyo umiskip eh. Oh, ay ganyan. Ay ganyan. Ah. Kaya nga siya, in-advisean. Ah. Tinawagan ko pa na doon sa Hong Kong na, sir, may naka-ready na dito na uhulihin kayo. Lahat ng airport, ready na, hulihin kayo. Sinabihan ko yung mga kasama niya, paabot si Pong Duterte na huwag na kayong umuwi. Pero, insisting talaga siya umuwi. Gusto niya magpahuli. Yun ang kanyang plano talaga. Gusto magpahuli. Opo. Ako naman, Opo. ang plano ko talaga ay hindi rin magpapahuli. Dahil, Opo. hindi ko talaga recognize. Opo. Ako talaga, ang desisyon ko naman, hindi ako magpapahuli dahil hindi naman ako tanga. Ay, ako, ang desisyon ko, hindi ako magpapahuli dahil hindi naman ako tanga. Eh, at tanga si Digong. Baste, pulong, kayo na humusga ha. Ay, wala. No-comment na kami dyan. Kayo na lang humusga ha, kung ano ibig sabihin. Alam mo, Senador Bato, hindi mo na nga sinasamahan si Digong doon. Ayaw mo na nga siyang damayan doon. Gusto mo na nga magdusa si Digong mag-isa doon. Ginagawa mo pa tanga si Digong sa mga interview mo. Grabe ka talaga, Senador Bato. Ang pinagagagawa mo, dinudurog mo lalo si... Naka talaga. Ginagawa mo pang tanga. So yun nga po, no, ika nga po ninyo, hindi na baling ano, di ba? Hindi na baling mawalan ako ng dignidad. Hindi naman ako tanga. Opo. Following that logic, Ayun na. tanga ba si Presidente Duterte na magpahuli ng gano'n na lang? Hindi siya tanga. Sabi ko nga, ready na siya na magpapahuli. Natawa rin si Bato. Ready na rin. Ready, umabot ng 13 hours sa puti. Ready, umabot ng 13 hours ang negosasyon sa Villamor Air Base. From Mactan Airport to Villamor Air Base, umabot ng kulang-kulang 13 hours. Diyos niyang sumama, wala na kamong magawa. Matagal na niya sinasabi yan na magpapahuli ako. Kahit may advice siya na huwag magpahuli. Opo. Gusto na niya. Paiba-iba naman yung sinasabi niya ni Digong. Sabi niya nga dati, di ako papahuli ng buhay. Pagbababarilin niya. Paiba-iba naman sinasabi niya. At kapag pinaniwalaan mo yung sasabihin niya, nawala ka naman. Joke-joke lang yun. Ay, nako, Senador Bato. Papahuli talaga. Sabi niya, given my age. Opo. Wala na, okay na ako. So kumbaga Senator Bato, again ha, ito lang po yung mga reaksyon ng mga nanonood sa atin, nakikinig. So lumalabas po that the President is a man of his word. Pero kayo po, sa dami ho ng inyong mga challenge, make my day, etc. Paano po 'yun? Ano pong again sa mga ito ho ngayon nanonood sa atin at marami pong nangungulit sa mga katanungan, yung nga po daw, you are a man of what? Si Digong daw, lumalabas, may isang salita.
Paano naman to si Bato? Ito yung mga gusto kong interviewhan. Yung talagang hindi nagsasakayan, talagang hinuhugot yung katotohanan. Palakpakan natin si Ted Pailon. Sir! Ewan ko ba sa mga ibang news anchor, mga ibang reporter, hindi nyo gawin yung ganito. Hindi nyo pagpapaprangkahin yung mga yan para talagang mahugot yung gustong malaman ng tao. Diba yun ang talagang ninyo, hugutin nyo talagang para sa amin. Kasi kayo, mga takot din kasi kayo magtanong ng prangka eh. Wala namang kulong yan pag pinrangka nyo yung mga yan. Kaya katulad si Peter Cayetano, di ba sabi niya di ba sabi niya, we are under attack! We are under attack! Sabi niya sa press con. Ang ginawa kasing style ni Peter Cayetano, the more na nagtatanong yung mga reporter, nasusunog siya. Nagmumukha siyang tanga, nagmumukha siyang mali lalo. Kaya ginawa niya, winarasyak kayo, sinaywar kayo, pinataas niya kunyari yung nag-lose control kunyari siya. We're under attack! We're under attack!